Hindi tutol sa panukalang anti-fake news bill si Presidential Communications Assistant Secretary Mo Kauson. Mabuti raw ito para magkaalaman kung sino ang nagpapakalat ng fake news at makulong ang dapat makulong. Kaugnay niyan, makakausap natin si Presidential Communications Assistant Secretary Mo Kauson. Magandang umaga, Asek Uson. Magandang umaga sa inyo at sa ating mga viewers. So ano tingin niyo dito sa panukalang batas na ito? Sa totoo lang, hindi po ako pro or anti kasi bago ito kaya kailangang pag-aralan pa. Pero para sa akin, go para mapuksa yung mga nagpapakalat ng fake news. Isa na dyan si Senator Trillanes. Napanood niyo ba yung interview niya? Di ba sa international media pa, sinasabing hindi malaking problema ang shabu. Ni-report niyo nga, di ba, na seize ng NBI itong bilyong pisong shabu sa iba't ibang lugar dito sa Maynila at sa mga probinsya at hindi raw malaking problema ang shabu sa bansa. Kaya dapat talaga mapuksa na yung nagpapakalat ng fake news. Kayo inaakusahan na mismong ikaw mismo, di ba, minsan inaakusahan ka na nagpapakalat ka ng fake news. Anong reaction mo doon? Symbolism, ganyan. Alam po ninyo, nagulat ako kasi hindi ko po alam na magiging malaking issue ito. Dahil shinare ko yung post ng isang Facebook page na ang caption ay may sinabi doon na parang verse from the Bible na let's pray for the soldiers, ganyan. Na-touch yung puso ko doon na ang layunin ko ay hikayatin yung mga kababayan natin to pray for our soldiers. Pero hindi ko po sinabi na mga sundalo natin yan sa Marawi. Dami nag-aabang sa'yo kasi. Ikaw ba? Saan sa Marawi? Hindi, ikaw ba, Asek, sa experience mo as a blogger, no? Wala bang punto na sinasadya man or hindi na nagpakalat ka ng fake news? Ito po yun. Honestly, yan. Honestly, ito. Ano ba ang fake news? Ang layunin ng fake news ay manlinlang ng tao. At hindi ko po ginawa yan. Kung meron man akong pagkakamali, sige, yung article, yung section 263 na tax code, na nag-iratom na po ako doon. Dahil gumawa naman po ako ng video blog na dinidiscuss yung ikakaso dun sa Mighty Corp. Nag-iratom na ako doon. Yung mga pagkakamali ko, pray for our soldiers. Ang nakakalungkot yung mga pagkakamali ng mga katulad ni VP Lenny na nagpakalat ng fake news dyan sa UN Narcotics Body. Sinasabi na 7,000 ang drug-related killings, mali pa yung impormasyon patungkol sa palit-ulo. Bakit yung mga vlogger na katulad ko, pinalalaki yung mga maliit na pagkakamaling ganon, pero hindi kino-call out yung mga mas malalaking fake news na pinakakalat tulad ni Senator Trillanes at ni VP Lenny. Yung sa ikaw, ano ba pamantayan mo bilang isang vlogger? Ano yung pamantayan mo para matiyak na yung ilalabas mo, ipopost sa social media ay hindi fake news at hindi maakusahan talaga na, ito nagpapakalat to ng fake news eh? Well, unang-una po, meron po akong numero ng halos lahat ng cabinet members natin. Number 1 na po dyan si Dole Secretary Bello. At kung may mga announcement patungkol sa mga OFWs natin, katulad nung nangyari sa Doha, ganyan, nakakausap ko ng personal. So, dino-double check mo? Dino-double check ko po. At recently nga po, sumama po ako kay Pangulong Duterte sa pagbisita niya, yung unang appearance niya, nang bumisita siya sa Cabadbaran City para sa 50th anniversary ng isang paaralan doon. At binisita rin niya yung mga sundalo sa 4th Infantry Division para i-boost yung kanilang moral. As much as possible, kinukuha ko na lang diretso yung balita. At nung after one day, pumunta na naman siya for the first time sa evacuation center sa Iligan City National School of Fisheries para bisitahin yung mga evacuees from Marawi. On that same day, binisita rin niya yung mga wounded soldiers sa CDO. Ang punto ko lang sa pag-share ko nung Honduras, hindi ko naman sinabing soldiers natin yon. Ipanalangin natin yung ating mga sundalo. Yun lang naman po yung purpose ko. Hindi linlangin ang tao. Kung hindi ipanalangin natin sila. Gusto kong malaman, ano tumatakbo sa isip mo na, of course, may mga taga-suporta ka, pero marami din ang naiinis, nagagalit, at nagdududa sa kakayahan mo pagdating sa pagpapakalat ng balita. Alam po ninyo, like what Ma'am Susan said, at sabi niyo rin na you cannot please everyone. Ang akin lang po, namamatay na po yung mga sundalo natin doon. Nakausap ko po sila and they really need the support of our kababayan. Kasi nga may mga sariling pamilya yan. Habang tayo nag-aaway ng politika dito, sila nakikipagbakbakan. At yung mga kalaban natin doon ay hindi lang mga
lokal na mga terorista, international na po. Pero personally, yung pakiramdam mo, yung umiikot sa what's going through your mind na hati ang publiko 'di ba? Merong sumusuporta, meron namang ayaw, may hindi. Ito nga po yun, kalimutan na po natin si Pangulong Duterte, kalimutan na natin ang politika. For now, malaki ang kalaban natin, terorismo po, at namamatay ang ating mga sundalo. At in fact, meron pong tayong inorganisa na simpleng concert to show support for our troops. Makakasama po natin dyan si Jimmy Bondok at iba't iba pong mga artists, June 30 sa Cowboy Grill Delta. Meron din pong mga official land bank accounts kung saan pwedeng mag-donate ang ating mga kababayan at in-announce po yan ni AFP spokesperson General Restituto Padilla. At kung wala naman po kayo maibigay na cash, kahit moral support po. At number 1 po, ipanalangin, let's pray for our soldiers. Okay, mensahe mo doon sa mga alam naman nila, kinakalat nila ay fake news. Ayun na nga, katulad nga po ni Senator Trillanes, tama na po. Ano gusto mong parusa? Basahin na lang yung comment sa Facebook. At kasi baka ma-libel ako at sabihin na namang ako. Ayun, kaya po sana po kalimutan niyo na po yung politika. Magkaisa po tayo at let's pray for our soldiers. Kailangan po nila ang ating suporta. Okay, maraming salamat. Kasama kami sa dasal niyan. Siyempre. Basta sa sundalo. Sa sundalo, para sa sundalo natin, Support our troops. Ayan. Assistant Secretary Mocha Uson ng Presidential Communications Operations Office. Good morning, Master.